Nasa ating linya ngayon si Ginoong Frederick D., ang pinuno po ng Eastern Visayas GRECON, yung Grains Retailers Confederation of the Philippines. After all, kasama po yung Region 8 doon sa mga lugar sa Kabisayaan na una daw pong makakatikim nitong 20 pesos per kilong bigas. Bakit GRECON? Sabi po sa ating kahapon ni Secretary Chu Laurel na pinag-iisipan nila na idaan sa GRECON itong distribution ng NFA rice. Good morning, Sir Frederick. Yes, good morning po, Sir Ted and DJ Chacha. Good morning po sa inyo. Good morning. Kahapon daw nagpatawag ng meeting sa inyo ang local NFA dyan? Hindi po. Actually, kahapon we had a meeting with the DA sa Manila. Aha, DA na mismong DA. Okay. Oo, DA. At there were siguro may kasama silang yung mga pulis na siguro magmamonitor. Actually, yung meeting is regarding doon sa mga packaging na pinababago ng DA. It's regarding the packaging. Packaging. Hindi, walang kaugnayan dito sa bagong programa nila na 20 pesos per kilong bigas. Wala po. Sige. Actually, ito muna ito muna ating pag-usapan natin muna, ha. Sandali. Frederick, itong ating unang pag-usapan muna natin itong naging meeting ninyo sa packaging. Anong sinasabi nila? Yung packaging kasi pinababago nila is yung mga packaging na supposed to be wala nang brand na ilalagay. Tapos ilalagay yung mga milling dates, milling year, crop variety ng crop, yung crop variety ng crop, yung mga ganon, binababago nila. Okay. Oo. So ano ang sinabi nyo? Actually kasi nasa batas na yan eh. Kailan na namin sundin. Actually, Sir Ted, it is a big, malaking problema yan kasi ang papagawa po ng sako, hindi po basta-basta. You have to pay for the cylinders at pababago mo doon sa mga sako mo. I mean, may mga minimum orders yan. Kaya hindi yan abrupt na mangyayari. Okay, go ahead. Sige. So, atin munang himayin to para lang maging mas maayos ang ating interview na ito, Frederick. Sige, himayin natin. Oo. Ano ang gustong mangyari ng DA dito sa packaging ng inyong bigas? Ano ito sa bawat 50 kilos na sako, 25 kilos? Paano yung mga bumibili ng mga tingi-tingi? Paano? Go ahead. Pati po yung sa mga retailers, sa mga plant boxes. Kailangan po lagyan mo sino ang importer, sino ang miller, anong variety, anong grade ito. At doon ba sa grade nagkakatalo na eh. Kasi formerly, ginagawa natin is Denorado, Sinondoming, well-milled rice. Doon pa nagkakatalo na eh. Gusto nila ibahin eh. Yung mga variety kasi, yung may mga R12, R16, kung anong klaseng variety. I mean, we have 1,000 varieties of rice. At saka yung mga pali naman po, pag pumapasok sa mga rice mill, nagkakahalo-halo yan. Hindi mo mapapailan ng ito isang variety. Hindi mo magagawa ng rice mill po yan. So nangyari nagkakarambol-rambol po yan. Okay. Kasi ngayon, di ba, ang nakaugalian natin, usually maliban doon sa branding, di ba? Yung mga Jasmine, Sinondoming, kung ano-ano, maliban doon sa branding, di ba, na nangyayari. Basic naman yan eh, di ba? Regular milled, well-milled, premium, tsaka special. Di ba? Opo. Okay. Yes. Okay. Ang gusto mangyari ng DA, so kung magbebenta ka ng, assuming lang, pinakamurang bigas na regular milled, ano yon? Doon sa lalagyan mo, sa tindahan mo, lalagyan mo na kung saang source, kailang giniling, saan nanggaling, ganon? Yes po, Sir Ted. That's correct po. At saka hindi na lalabas yung mga well-milled. Ang ilalagay mo doon kung anong klaseng variety, anong klaseng seeds, anong klaseng palay ang mingi dyan. Naging mas complicated. Okay. Paano kapag, ganito, kapag local ito, ganun din ang kanilang requirement? Meron din ganon? Yes po, Sir Ted.
Oo, Ganun po papaano, oo, mangyayari. sige. Papaano kapag premium, halimbawa, premium, imported rice, kapag imported, papaano? Sa imported rice po, dapat yung plant box mo o yung sako mo should be color blue. May color coding na po. Color blue sa imported, puti sa local. Number 2 po, pag premium, hindi mo pwede sabihin premium. Dapat ilagay mo doon kung anong variety ng palay. Variety ng palay. Kung import, Palay. kung imported, paano mo malalaman yung variety ng palay? Actually, pag i-import mo yan, Sir Ted, nakalagay ito sa import permit kung what kind of bigas ang pinasok mo So yan ang i-indicate mo doon. Okay. Sige. So, tapos kapag ito ay special rice, kapag local ito, ganun din ang ilalagay mo yung detalye. Yung sako, sa sako pa lang meron ng ganun. Sa sako pa lang po, may ganun na po. Oh, di ba ang nagsasako niyan yung sa imported, yung source ng iyong importasyon, sa local naman yung rice miller? Opo, ganun po nangyayari. Oo. So, it means to say, magbabago po tayo ng sako. Kasi yung print, iibahin. Okay, sige. So itong, di ba ikaw dyan sa Region 8, di ba miller ka din? Opo, Sir Ted, Oo. opo. So ngayon, magpapalit ka ng iyong mga sako, mag-o-order ka ng bagong sako. Opo, ganun po mangyayari, Sir Ted. Kasi ang requirement nila, pag local rice, it should be white sack. Previously, ang local rice natin, yung well-milled rice, is nasa yellow sack po tayo. Pakiulit, yung yellow sack? Formerly, Sir Ted, yung well-milled rice po natin dito, yung color coding galing sa NFA dati, yung yellow na sako are for those bigas na well-milled rice. Okay, oo. Okay, oo. So ngayon, Babaguhin, gagawing puti. oo. Ano ang timetable nila dito? Sinabi naman nila, they will give time para ano po yan. They will give time para ano yung mga rice millers, yung mga traders, makapagawa ng mga sako. Okay, oo. So, meron bang binigay na haba ng panahon? Meron bang target date sila? May sinabi silang date, pero actually wala pang ganong clear kung kailan talaga. Kasi hindi po yan mabilis, hindi po yan madali. Anin namin yung mga lumang sako namin. Paano mo yung i-dispose nga yung luma? Pwede bang i-recycle yan at o-order ka ng bagong bagong print, bagong gawang sako? Mga magkano ba ang cost ng bawat sako? Mahal po, Sir Ted. Ang isang sako po sa ngayon is tumatakbo ng mga around 15 to 20 pesos ang isang sako na empty sack. Okay, sige. Tapos, you get a minimum of 20,000 pieces per order sa mapagawa mo. Okay, number 2, yung cylinder po. Ibig sabihin ng cylinder, yung ipiprint doon, that's a cylinder. Yung nagamit niya for printing. Mm-hmm. So you have to pay 100,000 para gawa ka ng cylinder para doon sa mga sako mo kung ano yung papaprint mo. Oo, yung kumbaga yung imprenta mismo na yung pag-emboss nito, yung kumbaga yung source mismo ng pag-imprenta. Opo, Sir Ted. Ikaw ang magbabayad noon kasi nga Yes. Okay. Hindi ito generic kumbaga na branding? Hindi po, Sir Ted. Kasi Sige. ilalagay mo doon yung, let's say Miller po, let's say ako Miller. Dapat ilagay ko doon yung pangalan ko Dapat Okay. nagbili ko. So kung yung Miller mismo, lalagay mo yung company name mo, kung kailan mo ito giniling. Okay? At ano ang kanyang anong klase ng classification ng palay, tama? Opo. Okay, sige. So kung ikaw magpapagawa niyan, saang lugar ba pinagagawa yan at ang timetable nito kung ikaw mismo ang susunod dito sa utos ng DA? Actually, pag magpapagawa kami, let's say dito sa Tacloban, diyan kami nagpapagawa sa Manila. And sometimes yung mga gumagawa sa Manila, in-order nila ito minsan sa China. Okay. Oo. So made to order. So actually, it takes
around approximately 3 months, 3 to 4 months. Oo. Kapag ganyan, pwede mo bang ibenta yung luma mong mga sako, ma-recycle mo? Pwede po maibenta po, Sir Ted, yan, pagalagyan ng palay for storage purposes na lang po yan. Okay, sige. Kung sakasakali. Oo. Ano yan, kapag ganyan ang cost mo, paano yon? Ma-absorb mo ba ito? Hindi mo ipapasa doon sa presyo ng iyong pagbebenta ng bigas? Hindi po may papasa po yan, Sir Ted, kasi sa bigas po, ang sabi nila, they will come up with a new MSRP. So, gagawa silang bagong MSRP, so hindi po pwede ipasa yan sa mga customer. Gagawa ng bagong maximum suggested MSRP. retail price. Yes, opo. Bago na naman, no? Bago na naman. Opo, for local and for the imported rice. Okay, sige. Pinag-usapan natin sa miller side. Paano doon sa retailer side? Ikaw, nag-recon din na meron ka ding retailing. Ano ang babaguhin mo naman doon sa tindahan mo? Sa tindahan ko po, ang babaguhin, let's say, kami, we are packing 5 kilos, 10 kilos na bigas. Okay? Mm-mm. Kailangan din po natin magpagawa ng sako para doon. Hello? To meet the standard of DDA. Number 2, yung mga rice boxes namin, siguro kailangan namin retokehin paano namin ilalagay yung mga detalye. Okay, oo. So doon sa mga boxes na nilalagyan mo ng bigas, well, siguro naman yun kahit papaano permanente na yon kung hindi nila babaguhin ulit yan, ano? Na ilalagay mo. Opo. Okay, sige. Ang problema po, Sir Ted, yung problema dyan, Sir Ted, let's say ngayong araw, ang minil ng rice mill, itong variety. After 2 days, ang minil nila, ibang variety. So, papalit-palit ka ng variety. Papalit-palit ka ng variety doon sa sako na lalagyan ng mailer? Paano? Yes, the same. Let's say sa retailer side, ito ngayon, example, yung minil na variety is letter A. After 2 days, ang minil letter B. So I have to change my packaging from letter A to letter B. Doon sa pagsasako mo na, doon sa pag-retail mo na ng mga 5 kilos tsaka 10 kilos. Opo, Sir Ted. Okay. Pero paano nga naman kung ikaw yung miller na tumanggap ka ng palay mula doon sa farmer, yung classification nito, di ba pagbukas mo ng makina niyan, sabay-sabay na ang mailing niyan, hindi naman hihinto ka at magkakaroon ka ng special operation sa bawat uri ng farmer's variety? Tama po, Sir Ted. Tama po yan. Even for stocking, let's say, ang pumasok ngayon, letter A na variety, kinabukasan, letter B. Hindi mo pwedeng i-file yan na ito si letter A, ito si letter B. Kasi magkakaroon ka ng shortage doon sa warehouse mo. Ang nangyayari po yan, nagkakahalo-halo po yan, Sir Ted. So, kasi halo-halo naman basically yung mga regular meal, di ba? Yes po, Sir Ted. And the well milled, hindi lang po regular milled, pati po well milled, halo-halo po yan. Ano ba ang basic difference na regular milled sa well milled? Okay, it is the milling grade. Yung well milled rice is 25% broken. Okay. And the regular milled rice is approximately 35% broken. Mas maraming biyak yung regular milled. Yes, regular milled. Yung well-milled, more or less 25% broken. Pero dun sa kintab ng bigas, di ba, yung well-milled mas may dinadaan ng pang-polishing? Okay, both. Yes, yung well-milled po, Sir Ted, mas makintab siya doon sa regular mill. Okay, oo. So ngayon, ano ang problema mo bilang miller dito nga sa classification na ito? Will this cost you more sa makina mo, sa tao mo, paano sa kuryente mo? Hindi naman po. Ang problema lang dyan talaga, let's say, nagkahalo-halo yung variety. Anong variety ka nilalagay mo sa sako mo? Mixed variety. Mix. Tatanggapin mo ba yan ng DA? Mixed variety. Oo.
Ano daw ba ang penalty pag hindi ka sumunod doon sa kanilang pag-classification? Wala pa po siya sinasabing mga sanctions. Pero sinabi daw, huhulihin ka daw. Uhulihin ka, yun sabi. Yes. Yes. Ikukulong ka ba? Eh, yan ang hindi ko po alam. Ganito, yan bang meeting nyo, consultation pa lang o informing you sa implementasyon? Informing us. Actually, hindi lang po DA eh. There were 5 or 6 agencies na nandoon naman mga representative eh. At least it was an online meeting. Oo, sige. It So, was a meeting. sino-sino mga nandun? Alam ko may PNP, may taga-PhilRice. Nakalimutan ko po yung iba eh. Okay, sige. Pero ito, hindi na ito consultation para kunin ang side ninyo at bumuo pa lamang ng programa kung hindi sinasabihan kayo na ito ipatutupad na. Yes, yan ang sinasabi po nila. So, pwede sabihin natin na implement now, consult later. Kumbaga, practically, walang konsultasyon kasi nga sinasabihan kayo, you have to follow this. Yes. Opo. Okay, magandang matanong natin dito. Nandun ba si Secretary Laurel? Chu Laurel? Wala po. Sino taga-DA na nandun? May taga-DA. May representative lang po na taga-DA nandoon. Sino? Do you remember? Anong posisyon? I don't remember the name certain. Kung pwede ko na po yung name, I can relate it to you later. Okay, sige. Ganito. Kunin ko yung name. Ano ang nagkakaisang posisyon ng mga rice millers dito at saka ng Grecon? Will you oppose this? Kayo ba pa ay may pakakataon na sumulat sa kalihim ng DA at sabihin nyo na mukhang komplikado, mahirap at magastos ito? Yes. Sa Grecon side, mag-usapan namin, I think, kailangan talaga namin sulatan na nagiging complicated na yung magbebenta ng bigas. Nagiging complicated na po kasi pati yung mga variety, yung isa-isa, mahirap po yan, mahirap. Okay. May suggestion ka ba how to make this simpler? Certain, yung kung ano kinasanayan natin doon sa mga variety, premium rice, Delorado, I mean, sana yun ang yan ang alam din ng tao eh. If you put those variety, whatever variety, you have to educate again the consumer. Okay, sige. Kami nga na nasa rice, hindi ka namin mag-determine anong klaseng variety ito eh. How much more for the consumer? Sige, ganito ha. Kasi naman siguro ang purpose ng DA dito para sakto yung binibili ng consumer na klase ng bigas tungkol sa kanyang presyo na binabayad. No? Baka yun naman po ang adikain nila dito. Hindi natin kine-question yun. No? Yung adikain to benefit the consumer. Okay. Pero ngayon, no, ang komplikasyon nito ngayon sa inyo, sa pagpapatupad nga, kasi kung ikaw yung miller na tumanggap ng palay from the farmer, yung variety nito, kinakailangan mo pang ilagay sa sako, etc., and then ilalagay mo doon, ano ang mga classification ng varieties sabi sa inyo ng DA? Halimbawa? Marami po eh. May R12, R16, kung anong variety. Actually, we have a lot of varieties. There are more than 1,000 kinds of varieties. Okay. Sige. So ngayon, pag-aaralan pa natin itong mga varieties ng palay. Yung binhi na tinanim, kung anong variety ito. Opo. Yes, opo. Oo. And then yung variety na yan, ilalagay mo doon sa labeling mo. Oo. Na ito ay hango sa palay na variety R1, halimbawa. Okay. Sige. And then R1 classified as premium rice, ganun ba yon? O ano pang lalagay mo? Siguro, kung let's say R1, premium rice, then R2, well-milled rice. Pero you're not allowed to put those premium rice na eh. We are not allowed to put them. Kasi ang sabi ni DA, yung premium rice is a brand daw. Branding na raw yan. Okay. So, Okay, so variety lang. So R1, tapos, yun lang yun. Opo.
Tapos sa presyo nito, ang presyo niya premium halimbawa, ganon, mahal, mas mahal. Opo, opo, opo. Nako, edi pa. Medyo, ano nga ito, kumbaga, paradigm shift, no? Sa usapin ng klasifikasyon ng... Pero again, ang inyong common stand rito, susulat kayo sa DA to express your opposition, if I may say so? Yes, yes, yes. Okay, sige. Frederick, ito lang bago tayo tumalon sa isa pang issue. Meron bang formalidad na kautusan? Meron bang meaning in writing ba ito yung pagbabago ng labeling sa mga sako at pagbebenta ng bigas sa retail? So far, Sir Ted, wala pa po kami natatanggap. Okay. Siguro kahapon, regarding doon sa meeting, siguro pinapaalam nila doon sa mga leaders ng bawat region ang gusto mangyari sa ng DA. Okay, sige. Pero ang dating sa inyo, order na ito to be implemented, hindi consultation pa lang, Yes, no? Yes, hindi po consultation. Kasi sinabi na nila Okay, opo. Sige. na you have to do this. Okay, sige. Ang sabi, you have to do this. Ito na ang kanilang gustong ipatupad. Pero yung timetable, wala pa. Pero mukhang as soon as possible ang kanilang gusto. Opo. Pero kahapon, hindi kayo kumontra? Wala kayong, sandali lang, wala kayong pagsabi na, hello, pwede bang pag-aralan yung mabuti ito? Walang ganon. Meron pong mga nagsasabi na paano yung mga sako namin, yung mga ganon. Sabi lang nila, yung sako nyo, gamitin for the meantime, gamitin nyo, pero maghanda na rin kayo ng bago. Parang ganon. Sige. Wala naman nag-ahente ng sako doon. Hindi, joke lang. Sandali, pinatatawa ko lang. Kasi mukhang visit na ito si Frederick. Wala bang, alam nyo, pwede kayo umorder sa amin ng sako. Walang ganon, ha? Joke lang. Hindi kasama sa meeting. Sige. Okay, ito Chia, muna. go ahead. Sige. Yes po. Sir Frederick, sa ugnayan po namin kay DA Secretary Francisco Chulo Real, sinasabi niya na posibleng isama daw po kayo dito sa magiging bentahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Kung matutuloy po ito, para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin, anong magiging papel po ng Grecon dito? Opo. Kasi ang Grecon, formerly sa NFA, nung may NFA pa, kami po ang partner ng NFA sa mag-distribute po ng bigas nila. Kasi the government alone, they cannot do it by themselves. Diba? Dapat ang utusan nila yung mga yung sector na nagbebenta rin ng bigas. Okay, yung Grecon po kasi lahat kami nakascatter sa mga palengke sa buong Pilipinas. So para po effective ang distribution ng bigas. So kung sakali man po Sir Frederick na matutuloy ito, paano po yung magiging galaw din ng Grecon sa logistics para po yung distribution masiguro natin na magiging patas po dyan sa Eastern Visayas? Actually, first of all, ang gagawin ng DA is i-revalidate yung mga formerly Grecon ng mga retailers. Revalidation muna. Okay. Kasi hindi sila pwede kumuha kung sino-sino They have to revalidate kung sino po yung mga Grecon members, yung mga Grecon na retailers para maayos ang distribution, para maayos. Okay, number 2, ang alaman nila dito, yung programa naman nila is para naman sa mga senior citizens, single parent, PWDs, at saka yung mga kapatid po natin na medyo mababa ang income. Oo. Pero siguro magandang itanong dito kay Sir Frederick. Frederick, kayo ay retailers for profit. Hindi may tatanggihan. You are there to earn. Yes po. Okay. Po. Ito Yes, NFA rice. Di ba? NFA rice. Kapag kasi yan ay ibinigay sa inyo ng 20, meron na diyang subsidy supposed to be ang gobyerno na 13 pesos per kilo. Okay. Yes po. Opo, hindi naman din, actually ngayon, hindi pwede sa inyong dumiretso ang NFA, bawal Di ba? Ang sabi ng DA, dadaan muna yan sa FTI. Yung FTI, sila ang mag-a-unload sa inyo. Kasi nga may prohibition na ibenta commercially ang NFA rice. Kung idadaan sa Grecon, parang they have to go meron munang dadaanan to get away with the prohibition. Ang tanong dito, number 1, natural, hindi naman kayo magsasubsidize, di ba?
Yes, opo. Okay, klaro yan. Okay. So, paano yung kung sakasakaling bibigyan kayo na ibabaksakan kayo ng NFA, authorized kayo ng NFA, ang Greco member ninyo, paano yung pagbebenta mo dyan ng 20 pesos na wala kang kikitain? Pwede ba yon? Siguro, no, Sir Ted, magbibigay siguro sila ng konting tubo doon sa mga magbebenta. Let's say maybe 1 peso sa 1 kilo, para doon sa labor man lang, sa gagawing mga pagbalot doon sa mga bigas. Siguro dapat sila magbigay. Actually, sa programa ni NFA, ni DA yan, the GRECON is supporting it. Although it will affect our commercial na pagbebenta, it will makaka-affect po, no? Pero dahil programa pa rin ng gobyerno, and the GRECON members are willing to support. Oo. Well, walang duda that you support the program, pero sa usapin nga ng inyong gastos. Kasi kung ikaw ay magkakaroon dyan ng corner for NFA rice at 20 pesos per kilo, ibabaksak sa'yo na 20 na yan, ano naman pa nga ang iyong kikitain doon sa labor mo, sa tao mo, doon sa magtitimbang, doon sa magpa-plastic, mga ganon. Opo, Sir Ted. Siguro pag 20 pesos, ganun pa rin, baka walang GRECON members na magbenta dyan. Oo nga naman. Oo, kasi hindi... Diba? Sir, susugan ko lang yung tanong ni Sir Ted. Sabi niyo po kasi sinusuportahan niyo po itong programa ito, yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Pero sa pag-uusap ninyo kasama po yung mga kasamahan ninyo dyan sa GRECON, ito po ba sustainable? Hindi po. Bakit po? Hindi po. Actually po, yung stock ng NFA, hindi po ganun kadami yung bigas nila. Imagine yung buong Pilipinas, we are consuming 37,000 metric tons of rice per day. Sa buong Pilipinas po yan. May ganun pa kagaming stock ang NFA to support it. Meron namang stock ngayon ng NFA, good for 10 days consumption ng buong Pilipinas, no? Pero yun nga. Opo. Eventually, itong kanilang for disposal nga, dahil para lumuwag daw yung bodega, eventually then, they have to stock up itong mga bagong ani. Opo. Sige. Okay. So sige. So Yeah. okay. Pero sir, dun sa meeting nyo kahapon, as in wala po na pag-usapan tungkol po sa magiging role ng GRECON sa distribution ng bigas? Wala po. At hindi... Kasi kahapon po, ma'am, yung meeting namin kasama po ang mga millers, kasama po yung mga importers. Opo. It is because of the late fee. Opo. Kasi ang sinasabi po ni Secretary Francisco Chulorel, nalaman nila yung kagustuhan nyo nga po na tumulong dito sa programang ito. So even after the meeting, wala pong paramdam tungkol po sa magiging role nyo? Wala pa po, ma'am. Wala pa po. Okay, sige. So para mas klaro ngayon, Frederick, dito sa 20 pesos na bentahan ng bigas na ito, kung idadaan sa GRECON, dapat kahit papaano mga magkano ang dapat nyong makuha per kilo dito para bayad doon sa pag-stock ninyo at yung labor nga sa retailing? Siguro, certain, kahit 2 pesos per kilo. Kasi po, mangyayari po niyan, Sir Ted, okay, if a GRECON retailer magbebenta po niyan, kailangan po namin pumunta kung saang warehouse, magbabayad ka po noon, and you have to transport it. Yung transportation pa rin, nagastos ka na po. Okay. Oo. Kumbaga, mamumuhunan ka din, no? Dito sa pag-stock ng bigas na NFA. Okay. Opo. Sige. Yes, So, well, after all, ito naman po ay ideya lamang na sinabi ni Secretary sa aming panayam kung sakasakaling hindi nga magiging matagumpay ang kanilang partnership sa mga LGU. Yun ang sinasabi niya, GRECO ng pwede. Okay. Sige. So hindi pa tayo tapos dito sa isyong ito, Frederick, kasi ngayon, ang sabi ni Google, ang mga variety ng palay, no, dito sa Pilipinas, NSIC RC216, RC160, RC300, napakarami nito pala. Opo. Super dami nito. Oo, na mga uri ng palay
napalagay ko bilang ako din ha, ikaw siguro kung matagal ka na dyan sa bigasan na negosyo, baka hindi mo rin alam to. Opo. Yes, yes po, Sir Ted. At kung sakasakali, ako din na consumer, at the end of the day, ang alam ko lang is either premium Or, yes. or true. regular, di ba? Tama. Yes po. Okay. Or jasmine rice, yung medyo mabango. Yun, Denorado. Denorado, Ano lang Jasmine. po, Mas diba? yun ang alam eh. Mas simple intindihin. Oo, Kaysa yung ibibigay yung mga variety ng mga numero, malilito Oo. talaga yung consumer. Oo, magiging number. No, pahihirapan yung customer hanapin yung dati nilang binibili. Oo. Sige, okay. Sige, kasi kung ako yung siguro yung amo. Day, pagpunta mo doon sa bigasan, kunin mo yung NSIC RC130. Yan na nga, ang hirap naman. Ano yun? Meron ba kayong itong RC640SR? Pak. Kahit daw po sa ilalim nun, hindi daw po ba pwede ilagay yung dating ano? Okay. Oo, bawal Hindi daw. no, Sir Sige. Frederick? Bawal. Okay. Oo, Bawal. Okay. Ang hirap. No? Salamat na marami, Frederick, sa iyong paliwanag dito sa nakakahilong isyong ito at nahihilo pa rin kami hanggang ngayon. Salamat, Frederick. Damong salamat sa imo. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Ted, at DJ Chacha. Maraming salamat din sa inyo. Thank you. Ganap na po.